Okay, so ginagawa ko 'tong video ngayon dahil gusto ko lang malaman ng sambayan ng Pilipino ang pagkadismayado ko sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Una, may mga nakikita ako sa Facebook ko, sa Facebook newsfeed ko, sa lahat na binabalita nila kung gaano nangunguna ngayon sa ratings si Binay, si Marojas, tapos tapos huli si Miriam Santiago, huli si Duterte. Yung totoo, 'di ba? I mean sa lahat ng nakikita ko, sa Facebook ko, sa lahat, like based on everything, basically. At saka, 'di ba? Sa mga nakikita ko, laging si Duterte ang nangunguna, laging si Duterte ang lahat ng ang maraming kakampi, siya ang maraming supporters tapos sa vote sa ratings ngayon, si Rojas, si Binay, si Po ang nangunguna. I mean, anong katarantaduhan to? Gusto ko lang kasi malaman ng ABS-CBN na yung mga tao, inuuto nyo ginagamit nyo yung istasyon nyo. Porket alam nyo kayo yung number one station sa buong Pilipinas, iniisip nyo na kaya nyo nang utuin o lukuhin ang mga tao. Isa pa, alam kong makarohas kayo, siguro dahil na rin nasa network nyo yung asawa niya na si Corina Sanchez, tapos sinusuportahan pa ng Katniel dahil balita ko, hindi ko lang alam naman kung hindi ko man lang alam kung totoo to, na nakalap ko lang naman sa mga hindi mapagkakatiwalaang sources, 'di ba? Pero may mga naririnig kasi ako na yung Katniel daw binayaran daw ng milyon-milyong pera ni Marojas para i-endorso siya at para ikampanya siya sa halalan ngayong 2016. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit sa mga nangyayari ngayon, bakit alam mo yung Pilipinas kasi, matatalino dapat yung mga Pilipino nandun 'di ba? Alam mo yung ang dami ng balita about sa mga korupsyon na mga pinaggagawa ni Binay, sa mga anomalyang pinaggagawa ni Marojas, pero bakit ganoon? Like bakit nangunguna sila sa ratings, 'di ba? At saka ang mga banabalita kasi ng ABS-CBN, pinapalabas nila na yung dalawang yon ang nangunguna. I mean, bakit? 'Di ba? Napanood ko rin yung report ng TV5, ang sinasabi nila, nangunguna daw si Duterte. Which is, I know talaga na si Duterte ang mangunguna at siya talagang mananalo dahil kung hindi siya ang mananalo, kung yan si Bina at saka si Marojas ang nanalo, daya yan, daya. Okay? Luto yung election na yan. Hindi totoo yan. Dinaya yan. Dahil kung ang dalawang yan ang nanalo talaga, walang kapupuntahang maganda ang bansang Pilipinas. Wala, ikakabagsak lalo niyan. 'Di ba? Kawawa naman yung mga kapwa nating Pilipino na nandun. 'Di ba? At kami mga nandito sa ibang bansa, alam mo yun, yung parang ang dami naming napapanood na mga anomalyang pinagagawa ng mga kandidatong ito na alam ko namang hindi sila iboboto, pero bakit ganun? Sa isang ratings na nakita ko, like just today, 20% ang bumuboto kay Marojas at 21% kay Binay. Hindi ko lang talaga maintindihan kung saan ba napupunta ang 41% ng mga taong to na kinuna nila ng survey, di ba? Sa lahat ng napapanood nila, kaya pa nilang iboto yung dalawang yun, di ba? Dapat nga, I mean, kami yung, I mean, I think mas alam ko pa yung mga nangyayari sa Pilipinas kaysa sa mga taong yun. Kaysa sa 41% na bumuboto sa dalawang yun. 'Di ba? I mean, think about it. Saan nila nakukuha yung pag-iisip at yung desisyon na yon na iboto si Marojas at saka si Binay. I mean, sa mga pinagagawa nila, nakakahiya, 'di ba? At saka yan si Marojas, yung pagbayad sa Katniel, 'di ba? Okay, nabayaran sila ngayon. Siyempre capital 'yun eh. Kumuha ng capital si Marojas sa bulsa niya. Pag nanalo 'yan, ano sa tingin niyo ang unang-una niyang gagawin, ha? Ang una-una niyang gagawin is babawiin niya yung capital na yon na binigay sa Katniel. Through what? 'Di ba? Sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at ibubulsa ang pera na yun para takpan yung kapital na nawala sa kanya. Ganon ang mangyayari pag binoto nyo si Marojas. At 'di ba? Sa
yung pera ng Yolanda, saan na napunta yon? Hindi na nga nila inimbestigahan, 'di ba? Just because it's Marojas, like who the fuck he is, 'di ba? Tapos yan si Binay. Ang dami nang nangyayari, ang dami ng ebidensya, ang dami ng anomalyang nadiskubre. Hindi man lang nakakulong hanggang ngayon. Hindi man lang nila nasaresolba yung problemang yan. I mean, just because it's Binay? 'Di ba? Yan yung problema sa bansa natin. Hindi inaaksyonan yung maliliit na problema hanggang lumalaki. Tapos pag lumalaki na, di na nila kayang solusyonan. Di ba? Tapos, ngayon, si Duterte nandito. Tatakbo bilang presidente na alam naman nating lahat yung capability niya to run or to hold a position in the government. I mean, according to his previous records of governance, alam natin na kaya niyang linisin ang buong Pilipinas. Pero bakit hindi natin, I mean, bakit pa tayo pumupunta sa iba na ang dudumi? Meron namang malinis na tao na nandito na pwede tayong tulungan, di ba? Yan yung problema sa mga Pilipino eh. Porque, I mean, yung 41% na yun, saan ba nang galing yun? 'Di ba? Sino-sino ba 'yon? At saka yung Pulse Asia na 'yan, ano-ano mga pinagsasabi nyo? 'Di ba? Ano-ano pinagsasabi nyo? Sinasabi nyo na nangunguna na to. Ang tanong ko, okay, sa survey nyo, but the thing is, who are your targets? Sino yung mga target nyong tao kung bakit matataas yung mga taong yan? Manila? Yun lang ba? Doon lang ba kayo pupunta? Bakit sila lang ba ang botante? Kung mag-a-announce kayo ng survey, make sure it's a broader, subject, it's a broader target. Hindi lang yung mga taong nandito, like for example, Manila, pwedeng hati-hati yan dyan. But if you go to Mindanao, imposibleng may 1% na buboto kay Marojas doon. Imposibleng may 1% na buboto kay Binay doon. 'Di ba? Ano to? At saka yung mga taga Manila, taga Luzon na something na kinuna nila ng survey, yung 41% na yon, hindi ba kayo nag-iisip? 'Di ba? Hindi nyo ba iniisip yung buhay ng future generations ng pamilya nyo? Ititiwala nyo sa mga taong yan? Sa mga taong may bahid ng kasinungalingan, sa mga taong may bahid ng korupsyon? 'Di ba? Hindi ba kayo nag-iisip? Tapos pag na-elect si Rojas, na-elect si Binay, tapos pag may nangyaring corruption, doon pa kayo magsisisi na pinakawalan nyo si Duterte, di ba? Mag-isip naman kayo. Di ba? Hindi yung puro kayo nasisilaw sa peras. Siguro binayaran kayo, di ba? Binayaran kayo, di kayo makatanggi, kaya at kung hindi man kayo binayaran, di kayo nag-iisip. Di ba? Sa lahat ng mga naririnig ko, sa lahat ng mga nababalitaan ko about kay Duterte, kay Binay, nakuha nyo pa silang gusto nyo pa silang iboto? Ano to? Anong katangahan yan? 'Di ba? Kaya isipin niyo naman yung buong bansa. Isipin niyo yung kapakanan ng buong bansa. Ako nga na nandito ako sa Canada, concerned ako sa Pilipinas kasi may mga pamilya ako doon. 'Di ba? Hindi like ang yaman ng Pilipinas kung tutuusin natin. Yaman. Hindi lang talaga nagkakaroon ng magandang leader. Yun yung problema sa Pilipinas. At isa pa, 'di ba? Like, paano nyo naaatim na iboto or gusto nyo manalo si Marojas at si Duterte? Di ba, si Binay, di ba kayo nag-iisip? Grabe. Tapos, di ko maintindihan. Tapos yung ABS-CBN naman, ang mga binabalita, laging Rojas. Ano ba naman kayo? Di ba? Kung magbabalita kayo, you are known as the most trustworthy, reliable network in the Philippines. Dapat hindi kayo bias. Just because maka-LP kayo, that doesn't mean that LP lang yung susuportahan nyo, di ba? I mean, I get you. It's a private company, but then hindi dapat bias kasi sa inyo nakasalala yung information na gusto naming i-acquire sa inyo sa TV. Yan yung isa sa mga sources ng information namin aside from social media. But
dapat dapat maayos tayong gumagawa ng trabaho natin, 'di ba? Tapos magbabalita sila ng about kay Duterte, yung mga masasamang side naman ni Duterte. Like yung pagmumura, yung mga ganito, ganyan, pumapatay ng tao. Like, bakit ganyan yung mga balita nyo? Hindi nyo binabalita yung mga nagawa na magaganda ni Duterte. Hindi nyo binabalita yung dinumog siya ng mga tao. Hindi nyo binabalita yung mga ginawa niya. Tapos binabalita nyo yung mga lintik na pinagagawa ni Marojas. Ano ba naman yan? 'Di ba? Binabalita niyo yung mga fist bomb ni Maroha sa bata na halata namang ayaw ng bata ang pa-plastic. Ganyan ba yung gusto ng presidente? Ang plastic, 'di ba? Bumapapel. At saka nako, puro yabang. Ito naman si Maroha, ang bobo talaga. Maroha ay naku, wala na akong nakitang pinakabobong presidenteng candidate ng presidential position na kasing bobo ng Marojas na yan. Tangina. Alam mo yung lahat ng mga sinasabi niya, lahat ng mga ginagawa niya, he's doing that because he wanna use it against the enemies. 'Di ba? Para siyang bata na 4 years old na pag may kaaway or pag nasa competition, alam mo yung sisiraan yung kabila para manalo. Hindi ganoon. It doesn't work like that. 'Di ba? Yung tipong yung way niya kung paano siya mananalo is sisiraan niya si Miriam, sisiraan niya si Duterte, si Binay, si Po. Hindi naman ganoon yung tao ba mag-isip yan? Mature ba mag-isip yan? Ha? Tapos yan pa yung gusto nyo iboboto nyo pa yan? Tangina naman. Ano yan? 'Di ba? Isip-isip din. Hindi yung puro kayo 'di ba? Gamitin yung ulo, hindi yung ba yan? Marojas, presidente. Yung totoo. Binay, presidente. Ay, nako. Tapos yung lahat ng mga pinagsasabi, pinagagawa. Alam mo yung, tapos meron pa siyang picture dati na nakita ko na hinalikan si Corina. Nasa taas siya ng stage. Anong gusto niyang sabihin? Anong gusto niyang gawin? Anong gusto niyang isipin natin? Na gentleman siya? Na mahal niya asawa niya? Kung totoong gentleman siya, dapat bumaba siya ng stage, doon niya hinalikan. Maniniwala pa ako. Nasa taas ka, nasa baba, gentleman ba yun? 'Di ba? Tapos meron pa siyang isa na yung sa droga-droga, 'di ba? Sa gusto niya, sa yearning niya na gusto niya siraan si Duterte, si Binay. Diyos ko, sinabi ba naman na alam niya kung saan yung mga bentahan at saka operation ng mga shabu, drugs and everything, cocaine. Tama ba yun? Diyos ko, di man lang nag-isip. 'Di ba? Alam mo yung daig na pang bata talaga, sinasabi ko. Tapos, yung fist bump, bago lang yun eh. Nakakabwisit. Alam mo yung, ang halata naman ang plastic ng mukha. Tapos pa-impress. Ay, Diyos ko. Di ba nag-iisip ang taong to? Ewan ko ba? Minsan nakakabwisit din. Ay, naku, bakit ba dapat yan yung mga taong dinidisqualify. Tapos alam niyo yung grounds kung ano disqualification, ha? Bobo. Bawal bobo sa presidente. Bawal. Diyos ko. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga kung hindi talaga mananalo to si Duterte or kahit sa akin talaga si Duterte at saka si Miriam, that's it. Yun lang yung dalawang taong qualified sa position na yun. I mean, Po, I could consider it, but she needs more experience. Like, come on, guys. And yeah, she may be smart. She would have enough knowledge, but we don't need enough knowledge. We need sufficient knowledge, about running the country. And the only people that are capable of doing that are Duterte and Santiago. No one else is capable. Don't tell me, bro, sa tsaka Binay. Diyos ko. Ay, nako. Binay naman, puro Makati. Tangina. Nung Makati ba utak mo? Ay, nako. Ano ba? Basta, dapat, nakakabuisit lang kasi isipin na may mga tao pa rin bobobo eh. Hindi, awa ko ba? Ito talaga yung reason ko bakit ginawa itong video na to. It's because gusto kong ipaalam sa mga tao kung gaano yung 41% na yun, nakita ko sa survey kanina.
Yung 41% ay kung gaano sila kabobo at katanga. Diyos ko. Alam mo yung, Diyos ko, hindi ka ba, wala ba kayong TV? Wala ka bang Facebook or something na hindi mo nababalitaan yung mga pinagagawa ng Rojas sa Binay na yan? Diyos ko. Dapat nga sa mga yun, kinukulong eh. Meron nga akong nabasang, article last time. Hindi ko lang kung sino nagsabi. Basta, sinabi na parang, sa US daw, pag yung government official, nabahira ng corruption or basta parang nabahira ng issue yung pangalan. Alam mo yun, sila mismo nagre-resign or pinapatalsik sila sa pwesto. Pag nasa Pilipinas ka, pag nadungisan yung pangalan mo sa korupsyon or sa pagnanakaw or anything, tatakbo pang presidente ka kapal ng mga mukha ng mga putang ina. Di ba? Ang bubuisit eh. Alam mo yung kapal ng mukha mo, halata namang nagnakaw ka ng lahat-lahat na yan, ipusin sa lahat ng ebidensya, i-deny mo pa. Di ba? You were caught in the act and you have the guts to refuse and deny everything. What kind of thinking is that? Di ba? Paano yung... Ay nako, di ko alam kung saan niya hinuhugot yung kapangyarihang yan. Kakapalan ng mukha. Yung Binay at saka Duterte yan, bagay talaga magsama sa kulungan ng mga puta. Alam mo yung... Sorry guys, nakapapamura na talaga ako. Ewan ko ba? Tapos sinasabi pa nila na si Duterte daw nagmumura, ganyan-ganyan. Sino bang hindi mapapamura sa sistema ng Pilipinas ngayon? Tsaka sa mga taong kinakalaban niya, sa mga taong, tumatakbo ng presidente. Sino hindi mapapamura dyan? Diba? Mga di nag-iisip. Alam mo yung, sinong bubo? Ay, nako talaga. Bakit? Hindi, kahit 1% man lang, di ko nga ini-expect eh. Kahit 1%. Well, 1%, okay fine, sa pamilya nila. But that's it, maximum. Di ba? Ako nga na nasa ibang bansa, nanonood ako ng mga ganyan, ng mga news, ng mga ay nako talaga. Sa lahat ng napanood ko, sa lahat ng nabalitaan ko, hindi ko nga alam kung bakit tumatakbo pa yung mga yan eh. Di ba? Dapat nagtatago na yan. Dapat ngayon palang ginagaya na nila yung style ni Arroyo, ni Napoles na nagpa-hospital arrest. Dapat nagpaganyan na sila. Dapat yan na yung inaasikaso nila kasi pag nanalo si Duterte, may kalalagyan mga yan. Ay nako. May kalalagyan talaga yan. Si Duterte, ay nako basta. Sagot ng bayan. Once nanalo yan, dyan lang ako maniniwala na ang Pilipinas may pag-asa. Dyan lang ako maniniwala na pwede pang umunlad ang bansa. Pwede pang umunlad ang bansang Pilipinas.